kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Isang kwento na naman ngayon ang aking ibabahagi sa lahat ng mga tagapakinig ng kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Ngunit bago ang lahat, ay nais ko munang bumati ng magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig ngayon. Lalo na sa ating magaling na narrator sa channel na ito. At sana ay magustuhan ng lahat itong kwentong sisimulan kong isasalaysay. Ang istoryang ito ay isinulat ni Lynn Ratera ng ating sender. Sa tahimik na lugar ng Sitio Barrera, hapon nang nakarating ang magkapatid na sina Allison, Jomar at Maya. Si Allison ang panganay at siya'y isang dalagitang may edad na 16 na taong gulang. Naisipan kasi ni Allison na magbakasyon silang magkapatid sa lugar kung saan nakatira at nakapag-asawa ang kanilang Tito Kanor. Bago lang itong nag-live-in ng babaeng naging girlfriend nito. At dahil wala na silang pasok, kaya naisipan nilang magbakasyon roon. Nagustuhan naman ni Allison at ng kanyang mga kapatid ang lugar ng bagong asawa ng kanilang tito. Dahil bukod sa tahimik, ang lugar ay may malawak at magandang bakante iyon na pwedeng paglaruan ng kanyang mga kapatid. Sinubukan naman ng kanyang mga kapatid ang maglaro. Agad sa bakanting kaharap ng bahay ng tito nila, kahit sila'y kararating pa lamang. Nanibago lang kasi ang mga kapatid niya dahil sa malawak at maganda ang lugar na iyon. Napansin naman ng dalagita na walang gaanong kapitbahay ang bahay ng bagong asawa ng kanyang tito. Nasa bahay lang kasi ng biyanan ang mga ito. Nakatira dahil wala na daw itong mga magulang. Kaya sila na lang ang pwedeng tumira sa bahay na iyon. Allison! Tawagin mo na mga kapatid mo. Kumain na tayo upang matulog na at makapagpahinga na rin kayo. Galing pa kayo sa biyahe, ang sabi ng kanyang tito. Nagtaka siya kung bakit maaga pang matutulog, 6 pa lang. Pero ayon sa kanyang tito at ng asawa nito, ay ganoon daw talaga sa probinsya. Maaga pa lang ay natutulog na ang mga tao. Napansin ng dalagita na halos hindi kumikibo ang asawa ng kanyang tito. At minsan pa nga'y nahuli niya itong matiim itong nakatitig sa kanila. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ay hindi pa rin dinalaw ng antok si Allison. Siguro ay naninibago lamang siya sa bahay na iyon. Napansin ng dalagita na may kalumaan na ang bahay na ito. Pero di naman malaki. Nakita niyang may 3 kwarto lamang iyon. Maya-maya'y natigilan siya nang may biglang makarinig. Isang mahinang iyak iyon na nagmumula sa kanilang kwarto. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nakikinig sa mahinang iyak na iyon. Sumikat na lamang ang araw ay hindi talaga nakatulog ng maayos si Allison dahil sa narinig niya kagabi. Ngunit nanatiling tahimik lamang siya
at di nagsasalita tungkol doon. At eksaktong mga alas 7:30 na ay nag-almusal na sila. Habang sila'y kumakain ay nagsalita ang kanilang tito. Alison, bantayan mo itong mga kapatid mo ha. Aalis lang kami saglit ng tita mo. Mamamalengke lang kami. Wika ni Tito Kanor. Sige po tito. Maglilinis po muna ako ng bahay bago ko payagang maglaro ang mga kapatid ko sa labas. Habang hindi pa kayo umuwi. Tugon ni Alison. Pagkaalis ng kanilang tito ay masayang nagtulungan sa paglilinis ng bahay ang magkakapatid. At habang sila'y naglilinis, ay may narinig silang malakas na kalabog na nagmumula sa isang kwarto. Kapwa natakot ang mga magkakapatid. Ngunit siya naman ay lakas loob na nilapitan ang nasabing kwarto at tiningnan ang nakalak na pinto nito. Ilang sandali, siyang nakatayo sa tapat ng pinto ng kwartong iyon. Ngunit wala na siyang naririnig pa. Kaya tumayo na rin siya roon. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis ng bahay. Habang abala sa paglilinis, sa may bandang kusina si Alison at ang kanyang kapatid, namang si Jomar, ay saglit itong lumabas ng bahay. Kaya di nila nabantayan ang bunso nilang si Maya na naglalaro sa may salas. Para kay Alison ay safety lang ang kapatid dahil ito'y naglalaro lamang sa loob ng bahay. Subalit di nila alam na habang naglalaro, ang 9 na taong gulang na kapatid ni Alison ay kusang bumukas ang pinto ng isang kwarto kahit wala namang nagbubukas doon. Dahang-dahang bumukas ang pintuan kung saan may naririnig silang malakas na kalabog. At nang ito'y malingunan ng bata na nakaawang ang pinto, nagtaka naman ang bata kung bakit nagbukas iyon. Kaya akala nito may taong pumasok sa loob at akala ng bata na hindi lang nito napansing dumaan ang ate Alison niya. Kaya sa pag-aakalang ate nito ang nagbukas doon, ay nagmabadali naman itong pumasok sa loob ng kwartong iyon. At nang makapasok ang bata, ay marahang sumara iyon at kusang naglock. Kaya kaagad na naglikha ng ingay sa loob ng kwarto na para bang may nagpupumiglas na bata sa loob. At mukhang tinakpan ang bibig nito upang di makasigaw sa loob ng kwartong iyon. Natigil naman ang dalagitang si Alison nang marinig ulit ang mga kalabog sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa ang lumipas. Ang pagkawala ng isa nilang kapatid. Kaya natarantang pinaghahanap nila ang bunsong kapatid na si Maya. Maya! Maya! Saan ka ba? Sabay na tawag ni na Alison at Jomar. Ngunit ilang paglilibot na ang kanilang ginagawa sa loob man o sa labas ng bahay ay hindi nila makita si Maya. Naabutan na lamang sila ng pag-uwi ng Tito Kanor nila at ng asawa nito habang umiiyak sa paghanap kay Maya. Nanlaki ang mga mata sa gulat ni Tito Kanor nang sabihin nila iyon. Ang biglang pagkawala ng kanilang bunsong kapatid, kaya maging ito ay tumutulong na rin sa paghahanap. Ang ipinagtaka nga lang nila ay kung bakit tahimik lang ang asawa ng kanyang Tito Kanor. Kaya hindi maiwasan ni Alison na magtanong ng sikreto sa kanyang Tito Kanor. Tito, bakit di halos nagsasalita ang asawa niyo po?
Mahinang tanong ni Allison. Ganyan lang talaga ang tito niyo. Bakit? Tanong nito. Hindi na sumagot pa si Allison kundi patuloy na itong naghanap habang umiiyak. Ngunit sumapit na lang ang gabi ay hindi talaga nila nakita si Maya. Kaya tinawagan na lang ng dalagita ang kanilang mga magulang at ipinaalam sa mga ito ang biglang pagkawala roon ng bunso nilang kapatid. Kaya naman, nakatulugan na lang ni Allison ang pag-iisip sa kapatid niyang nawala. Ay may isang malamig na tinig na tumawag sa pangalan ng batang si Jomar. Jomar! Jomar! Gumising ka! Gising! Tawag ng isang malamig na tinig na nagmumula sa kabilang kwarto. Wala naman sa sariling bumangon ng batang si Jomar. Habang nakapikit pa ang mga mata nito, binuksan ng bata ang pinto ng kanilang kwarto at dahan-dahan itong lumabas roon. Patuloy ang pagtawag ng malamig na tinig na iyon sa pangalan ng batang si Jomar. At ang mga paa ng bata ay nagpatuloy ding humakbang patungo sa kwarto kung saan nagmula ang malamig na tinig at kung saan sila may narinig na kalabog. Hanggat kusang bumukas ang pinto ng kwartong iyon at tuloy-tuloy naman sa loob ang paghakbang ng batang si Jomar habang nakapikit pa rin ang mga mata. Nang ito'y makapasok na sa loob ay muling nagsara ang pinto at sa loob niyon ay wala na sa sariling humiga roon sa lumang kama ang batang si Jomar at doon nagpatuloy sa pagtulog ang bata. Isang matanging naghagik-hik ang biglang sumakop sa loob ng buong kwartong iyon. Nang biglang makarinig sila Allison nang tila nagpupumiglas at humihiyaw na bata sa loob ng kwarto. Naguguluhan man, ay nilingon ni Allison ang kanyang katabi. Ngunit wala na si Jomar, kaya kinabahan ito. Kaya lumakas ang pakiramdam ni Allison na si Jomar ang sumisigaw na batang iyon. Kinabahan na at nag-uumiyak si Allison sa nangyayari sa kanyang mga kapatid. Kaya dali-daling ginising ni Allison ang kanyang tito Kanor upang magpatulong at hanapin ang kanyang mga kapatid. Subalit katahimikan lamang ang namayani at hindi na nila narinig muli pa ang pagsigaw ni Jomar sa loob. Itinulak ng malakas ng kanyang tito ang pinto ng kwartong iyon upang mabuksan lamang. Ngunit matibay ang pinto at hindi basta-bastang mabubuksan. Iniwan saglit ni Allison ang kanyang tito upang maghanap ng pambukas ng pinto. At nang si Allison na lang ang nakatayo sa tapat ng pinto, ay nagulat ang dalagita sa biglang pagbukas nito kahit walang tao. At parang isang malakas na enerhiya ang humila sa kanya papasok sa loob. Kaya mas lalong nagulat at ang laki ang kanyang mga mata. Sabay napasigaw ng muling nagsara ng malakas ang pintong iyon. Ah! Tito Kanor! Pagsigaw ni Allison. Nilibot niya ang kanyang paningin sa kwarto. Malawak pala ito at may mga kagamitan sa loob. May lumang kama na halatang hindi na natutulugan at may nakaharang na makapal na kurtina sa gitna ng kwartong iyon. Wala naman siyang nakitang tao sa loob at wala din roon ang kapatid na si Jomar. Narinig kasi niyang dito nagmula ang sigaw ng kanyang lalaking kapatid. Ngunit alam ng dalagita na may masama na sa loob ng kwartong iyon dahil sa biglang pagbukas nito at paghila sa kanya ng isang malakas na puwersa mula sa loob. At nagkusang naglak
ang pinto niyon. Takot niyang nilapitan ang pinto upang buksan iyon at makalabas roon. Ngunit di iyon mabuksan kahit anong ginawa niyang paghila sa saradura nito. "Tito! Tulungan mo ako, Tito! Tulong!" Takot na takot niyang sigaw habang panay pagkatok ang ginawa upang marinig lamang ng kanyang tito sa labas ng pinto. Ngunit natigil siya nang may mga paang nasulyapan sa likod ng makapal na kurtina roon. Isang payat na mga paa na tila mga paa iyon ng matanda. At may napansin din siyang mga patak ng dugo sa likod ng kurtina. Nanginig ang dalagita sa nakita. Gustuhin man niyang hawiin ang makapal na kurtina upang makita ng buo kung anong meron sa likod niyon, at di niya magawa dahil sa matinding takot na nararamdaman niya sa pagkakataong iyon. Di nagtagal ay narinig ng dalagita na may sumira sa pinto ng kwarto mula sa labas, at narinig niya ang tinig ng kanyang Tito Kanor nang nagbukas ang kurtina. Kaya mas lalong napasigaw ang dalagita nang bumungad sa kanya ang mga mata ng isang matandang butot balat na lamang sa sobrang payat nito. Nakita niyang puno ng mga dugo ang bibig ng matandang babae, at nakita din niya ang dalawang kapatid na kapawala ng buhay na nakahandusay sa likod ng makapal na kurtinang iyon. "Tito, tulong! Aswang! Tito! Aswang!" Nasisindak na sigaw ng dalagita. Ngunit bigla na siyang sinunggaban ng aswang, kasabay naman ang biglang pagbukas ng pinto ng kwartong iyon, at agad na sumugod ang kanyang Tito Kanor at hinampas ng malakas sa ulo ang matandang aswang gamit ang matigas na bagay na hinawakan nito. Dumating naman ang kalib-in nito at umiiyak ng malakas nang makitang natumba ang matandang ina nitong duguan ng ulo. Akmang hahampasin din sana ito ni Kanor sa pag-aakalang aswang din ng kanyang kalib-in, ngunit malakas itong sumigaw nang huwag itong papatayin ni Kanor dahil ang tanging ina lang daw nito ang aswang, di siya. Hindi alam ni Kanor ang tungkol sa aswang ng ina nito. Itinago lang pala ng kalib-in ang matandang aswang ng ina nito sa loob ng kwartong iyon at inilihim sa kanya. Nakalabas at nakaligtas man si Allison at ang tito niya sa kwarto, at sa bahay na iyon ay namatay naman ang kanyang dalawang kapatid na si Maya at Jomar. Kapwa na biktima ang mga ito na matandang inang aswang ng kalib-in ng kanyang tito. Namatay man ang aswang, ngunit may pinamanahan naman ito sa pagkaaswang nito. Iyon ay walang iba kundi ang anak nitong hindi pinatay ng tito nila na si Mang Kanor. Wakas. Maraming salamat po sa mga bago nating listeners at sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at muling samahan niyo po ako sa ating muling istorya. Horror Night Full Moon